Ito ang aking tugon sa mga taong hindi lubos na nakakaunawa kung ano ang sosyalismo. Wala akong binabasa na kahit ano. Ang lahat ng sinasabi ko o sasabihin ko ay magmumula sa aking puso't isipan. Maraming nagtatanong o marami ang nabibwisit sa aking paniniwala sa ideolohiya ng sosyalismo. Ang malaking pagkakamali ay kinukumpara nila ang sosyalismo sa komunismo. So sinasabi ko nga paulit-ulit na hindi mo pwedeng ikumpara ang sosyalismo sa komunismo. Ang hindi nila nauunawaan ay, halimbawa, sa Amerika, merong Democrat Party at merong Republican Party. Ngayon, sa ideolohiya ng sosyalismo noong early 1900s, o actually noong late 1800s, itinatag ang communism o Communist Party sa Russia. Hinango ito sa ideolohiya ng socialism o sosyalismo. So, gusto kong maunawaan nyo na ganoon na nangyari sa isang bansa na kapitalista at imperialista na kagaya ng Amerika. Nagkaroon ng dalawang political parties. Nagkaroon ng Democrats at Republicans. Ganon din sa ideolohiya ng sosyalismo. Nagkaroon ng communism. Nagkataon na communism ang isang matatag na party sa ilalim ng ideolohiya ng sosyalismo. So, sinasabi ng iba, ang paniniwala ko daw na dapat magkaroon ng sosyalismo sa Pilipinas ay hinango daw sa gobyerno na meron ng North Korea, ang China, ang Russia, ang Vietnam, ang Cuba, ang Venezuela sa Latin America. Hindi nila naiintindihan na halimbawa sa North Korea, ang North Korea ay pinapatakbo ng isang brutal na diktador. Nagkataon lamang na ang nasa kapangyarihan ay isang diktador. Ganon din sa Russia na kagaya ni Joseph Stalin. So, ang sosyalismo ay isang ideolohiya. Ngayon, depende sa nagpapatakbo na leader o depende kung gaano kagaling at maaasa ng isang leader na nagpapatakbo sa isang bansa na mayroong paninindigan at paniniwala under sa ideolohiya ng sosyalismo at nasyonalismo. So kung ako halimbawa ay magiging isang leader na may ideolohiya ng sosyalismo, hindi ibig sabihin na ako ay magiging isang leader na kagaya ng mga leader na aking nabanggit, ng mga leader na namumuno sa North Korea o sa Russia. Yun ay depende sa isang leader kung paano niya patatakbuhin at palalawigin ang ideolohiya ng sosyalismo at nasyonalismo. So gusto kong maunawaan ninyo na hanggat may kapitalismo at imperialismo sa mundo ay hindi natin masusugpi o masusupil ang kahirapan. Ang kahirapan naman ay hindi lang sa Pilipinas yan, buong mundo. Mas malaki ang antas ng populasyon na mahihirap kaysa sa mga middle class at sa mga mayayaman. So, hindi lang problema ng isang bansa ang kahirapan, problema yan ng buong mundo. Dito sa Amerika, napakaraming mahirap, napakaraming homeless dito sa Amerika. Bakit? Dahil, ganito lang kasimple yan eh. Kung ang lahat ng tao ay magtatayo ng negosyo, magtatayo ng kumpanya, saan ka kukuha ng tauhan? Sino magiging tauhan mo? Kung ang tauhan mo ay ninanais din magtayo ng negosyo. Hindi ba? So, saan ka kukuha ng iyong mga manggagawa? Kung ang lahat ay gustong umunlad dahil lahat ay na-brainwash ng ideolohiya ng kapitalismo. Hindi ba? So, yan ang gusto ko ninyong maunawaan. Ang kapitalismo ay hindi aasenso, hindi magsusurvive sa mundong ito kung wala ang mga tao sa lipunan na nasa mas mababang sektor. Yan ang gusto ko ninyong maunawaan.
Halimbawa, ang Amerika, sinakop nila ang Iraq. Bakit nila sinakop ang Iraq? So, pagka naging stable na ang bansang Iraq, ito ay papasukan nila ng kanilang mga investments. So, ang mga kapitalista ay mamumuhunan sa bansang Iraq, pero syempre sila ay nasa bansang Amerika o kung nasaan mang mayamang bansa, sila ay magbabayad ng taxes sa gobyerno. So, the more na mas malaki ang pumapasok na pera sa gobyerno, the more na mas mayaman ang isang bansa. Ganun lang kasimple ang monopolya ng kapitalismo, mga kapatid ko. Yan ang gusto ko ninyong maunawaan. Sa Pilipinas, kahit sinong presidente ang iupo mo dyan, hindi aasenso ang Pilipinas hanggat tayo ay naiimpluwensyahan ng mga banyaga. Ang kailangan natin ay complete change sa ating sistema. Ang kailangan natin ay isang revolusyon. So yun ang gusto ko ninyong maunawaan. Hanggat may kapitalismo, may mahirap. Hindi uunlad o hindi magsusurvive ang kapitalismo at imperialismo kung wala mga mahihirap na bansa, kung wala mga mahihirap na tao sa lipunan. Yan ang kapitalismo. Hindi niyo ba napansin na maraming galit sa bansang Amerika? Halimbawa lang sa mundo ng mga Muslim, maraming may galit sa Amerika. Bakit? Ang magandang halimbawa nito ang hidwaan o ang digmaan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Hindi ba't halata naman na mas pinapaboran ng Amerika ang bansang Israel? Bakit? Dahil marami silang investments sa Israel. Alam niyo ba na dito sa Amerika, ang mga mayayaman ay mga Hudyo? Kung pupunta ka sa Beverly Hills, sa West Los Angeles na kung nasaan ang Beverly Hills, malaking populasyon dyan ay mga Hudyo, mga taga-Israel. Ang mga mayayaman dito sa Amerika ay ang mga Hudyo na yan. Ang monopolya ng negosyo ng Amerika, nagpapatakbo ng gobyerno, ang sistema sa lipunan dito sa Amerika ay mga Hudyo. Kaya ganun na lang ang simpatya ng Amerika sa bansang Israel sa Middle East. Ilan ba ang kolonya ng Amerika sa buong mundo? Hindi ba't ang Hawaii inangkin nila? Binili nila ang Alaska sa Russia, Saipan, Guam, Pilipinas, kolonya tayo ng Amerika. So, yumayaman sila dahil sa mga bansang sinasakop nila. Halimbawa na lang ang Britanya. Ilan ba ang bansang kolonya ng Britanya sa buong mundo? Ang Australia, ang New Zealand, ang mga mahihirap na bansa sa Asia na kagaya ng India, ng Sri Lanka. 'Di ba? Ang France, dati nilang kolonya ang Vietnam. Pero hanggang sa dumating nga o pagkatapos nga ng World War II ay nagkaroon ng komunismo sa Vietnam at napatalsik nila mga kapitalistang mga French na yan at mga imperialistang mga French. Ganon din ang dapat sa Pilipinas. Kailangan natin ng malaking pagbabago, kailangan natin ng revolusyon, baguhin natin ang sistema ng gobyerno sa atin. Dahil hanggat tayo naiimpluwensya ng mga banyaga ay hindi aasenso ang Pilipinas. Magpapatuloy ang korupsyon. Kailangan natin ng kamay na bakal sa Pilipinas. Kailangan natin ng kumpletong pagbabago sa gobyerno, sa sistema ng lipunan sa ating bansa. So gusto ko maunawaan ninyo kung ano ang pagkakaiba ng kapitalismo at sosyalismo at kung ano maitutulong ng sosyalismo at nasyonalismo sa ating bansa para sa ating mga mahihirap. Hindi lang para sa mga ilang tao na mas nakakaangat sa lipunan, kundi para sa buong masa. Mabuhay ang sosyalismo, mabuhay ang nasyonalismo. Mabuhay ka, Dr. Jose Rizal, mabuhay ka, Andres Bonilla.